50 pesos na lang ngayon. Tipid-tipid bagay mga negosyante. Traffic! Ang diskarte ng isang kainan, chili garlic sauce na muna ang alternatibo. Hindi naman dumalaw ang presyo. Time check! Panigang na nabibili sa 140 pesos per kilo. Ako si J.E. Lagi na lang traffic. Para sa Radio DZWD. Dapat ito. Ang oras po natin ay 22 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Tinatayang 34,000 metriko tonelada na kakulangan sa supply ng isda ang inaasahan kapag ipinatupad na ang closed fishing season sa Palawan. Ayon kay Attorney Asis Perez, dating Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ngayon convener ng Food Security Advocacy Group na Tugon Kabuhayan, sa Palawan kasi nanggagaling ang 70% ng supply ng galunggong na dinadala sa Metro Manila. At dahil dito, kailangan na niyang mapuna ng ibang klase ng isda ang kakulangan sa supply, kabilang na ang bangus at tilapia. Magsisimula ang closed fishing season sa Palawan sa Nobyembre, tatagal hanggang Pebrero sa susunod na taon. Sa tatlong buwan na mawawalan ng fishing, estimate nila mga kailangan na tayo ng mga 30,000 metric tons, around that number. And then yung kakulangan pa, ibibubula naman ng aquaculture yun, ng bangos, tilapia, at ilang mga ang pinapalaki natin isda. Ang tinig ni Attorney Asis Perez, convener ng Food Security Advocacy Group na Tugon Kabuhayan. Samantala, eto na mga pasaway, ilang sasakyan ng gobyerno na dumaraan sa EDSA Busway kabilang sa mga naharang ng I-Act. Alagato Sala G. Halos puro mga sasakyan ng gobyerno yung nakikita natin na dumadaan, no? Puro pula ang plaka na pinagsisita Hindi ngayon. lahat, di ba? Hindi lahat ng sasakyan ng gobyerno pinapayagan dyan. Oo, lalo pat malinaw na nakalagay dito sa inilabas na memorandum ng Department of Transportation na ang mga pinapayagan lamang o otorisadong dumaan sa LLDA, oo, ay mga mga marked vehicle na ang trabaho ay para sa emergency gaya ng ambulansya, fire truck, Philippine National Police Vehicle at iba pang law enforcement service vehicle ang pinapayagan na dumaan sa EDSA Busway. Pero ang mga nagsipapagdaan dito, ito kahit dito sa sakyan ngayon ng MMDA, sinisita ngayon ng tauhan ng IAC dahil sa hindi naman may tuturing na emergency vehicle itong Innova sa mga sasakyan at karamihan puro red flags yung mga sasakyan na dumadaan. Ang paliwanag sa atin ng mga taga-DOTR, tinitignan nila yung mga rehistro at kapag doon sa rehistro ay hindi nakalagay na iyon ay government vehicle, isa na yun sa magiging dahilan para sitahin itong mga sakyan na ito. Sa ngayon, puro sita lang sa mga susunod daw ay yung mga driver na nakawala rin sa traffic. pa rin dito sa Bascaro. Nakinig na lang tayong balita. At nang mabigyan ng ng parusa. O kaya wag bigyan ng bonus, malapit na Pasko. Oo nga, tama yun. Wag bigyan ng ayuda. Ayuda na naman. Ayun. Ito yung Bonus sa ayuda, ikaw talaga. Oo. Kung matatandaan nyo kasi marami ng mga reklamo na naabuso itong EDSA Bus Carousel kahit hindi naman mga emergency vehicle pero mga government plate vehicle pumapasok at warning lang? Alan, bakit warning lang? Alam naman nila bawal sila eh. Ba't warning lang? Diba, isa ngayon, warning lang daw muna yung ginagawa ng mga tauhan ng DOTR at pero sa susunod talagang titigitan na nila. Parang information dissemination muna ngayon. Bakit double standard ba yan? Oo, parang ganun eh. Iba ba sa pribado, iba ba sa gobyerno? Yun lang. Yan nangyayari kasi yun ang nakalagay doon sa instruction na ibinaba dito sa mga tauhan ng IAC ngayon na nag-ooperate dito sa bahagi ng Ubart Station dito sa EDSA Bus Carousel sa Quezon City. Ako siya lang gatos na JB sa Paradyo DZWD. Dapat ito. Superadyo Last Report! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide! O yung mga kumakate, sumasakit ang lalamunan dyan. Ngayong tagulan na naman, mas madalas po yung pagkakataong lumaganap po ang sakit at kumalat. Gaya po na sore throat mga kapuso, dapat doon sa lalamunan palang